Hello, kumusta po? Ngayon, gagawin naman natin is kung paano mag-edit at gumamit sa user, backup data, and restore data. So, ang una natin gagawin is user. So, sa user, makikita nyo dito, administrator. Siya lang yung may kakayahan na ma-access lahat ito, lahat ng features ng product na ito. So, kagaya nito, gusto mo siyang i-edit o palitan yung password, ang gagawin mo lang is double click mo lang yung administrator, change my password. So, lagay mo yung old password mo, new password mo, at confirm password. So, ganun lang. Try po natin. So, yan na po. Pwede ka rin maglagay dito ng full name mo. After mo siyang i-edit at palitan ng password, make sure na matanda mo yung password at i-save mo siya. I-save and close mo. So, for now, hindi natin siyang i-save and close kasi ang gagawin natin, mag-create tayo ng user para sa cashier. So, makikita nyo, kapag cashier yung ginamit natin, hindi niya ma-access lahat ng mga features na nasa loob ng product na ito. Ibig sabihin, kung saan lang yung role niya, doon lang siya. So, try natin ngayon mag-create ng user para sa cashier. Lagyan na lang natin yung pangalan ay Edna. Full name niya, Edna Dominguez. So, ang role po niya ay cashier. Meron kang mapagpilian dito, pwede siyang supervisor o supervisor cashier. Mula sa cashier pababa, hindi niya kayang i-access yung ina-access ng administrator. Ang kaya lang i-access ng supervisor cashier is yung paggamit ng override o pag-void. Ngayon, ang gagamitin natin ay yung cashier. So, save and close lang po natin. Punta tayo sa user at makita natin yung listing na ginawa natin. Multiple user card, ilang user pwede po tayo mag-create. Try po natin mag-create pa ng isa para sa supervisor cashier. Pwede nyo pong i-edit yung pangalan. Yan po. So, pwede rin po kayong mag-delete. Punta naman po tayo sa backup data. So, bago pong matapos yung araw o yung bago mag-closing, kailangan may backup po natin sa external o sa D, sa computer natin, yung mga transaction. Kasi hindi natin masasabi na pwedeng magkaroon ng problema yung computer at makorrupt yung mga file nyo. Gagawin nyo lang po ay i-click nyo po yung new. Ito na po yung file name, ibig sabihin January 13, 2017, ito po yung oras, so ito po yung format. Ang gagawin po natin, hanapin lang po natin yung file path. Make sure na nakapag-create po tayo ng backup sa folder. Kaya po nito, i-click nyo lang po yan, i-okay nyo, then ito na po yung file path nya. Pag nandiyan na po yan, ang gagawin nyo lang is save and close po. So, backup successful, so secure na po yung mga data nyo. After po nyan, pwede rin po kayo sa restore data. Ano po yung restore data? Just in case, peke yung Windows nyo o yung OS nyo, nakurap yung mga file na sinave nyo, at nakapag-save naman kayo sa flash drive o sa external, ang gagawin nyo lang po ay click nyo po yung new, hanapin po yung file path kung sa D po siya o sa C o sa external. Double click nyo lang po yung isi-save nyo o i-restore nyo. Click nyo and open nyo. Kinancel ko lang po kasi baka po ma-restore po yung mga lumang file. So, for demo purposes lang po. After nyo pong gawin yun, isi-save and close nyo, ma-restore na po lahat na data nyo. So, for now, yun lang po muna. Abangan nyo po yung para sa cashier. Mas marami po tayong matututunan doon. Salamat po sa
pagtsatsaga. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at bumisita sa website namin. Salamat po.